Magpapatuloy ang istorya kay Linping na nagpakawala ng atake para salubungin ang ginawa na atake ng bida sa kanya. Sinabihan pa nito ang bida na katapusan na raw ng bida ngayong araw, subalit wala namang takot sa kanya ang bida na sinabi lang na subukan raw nito kung kaya nito. Habang pinagmamasdan sila ni Gang Yu sa isip nito na paano pa raw ba niya maliligtas ang kanyang sekta sa kasalukuyang sitwasyon, base raw sa sinabi sa kanya ni Linping ay parang alam na raw ng mga ito ang kanyang plano pero di naman raw siya nito sinisi kung kaya na baka raw may pag-asa pa siya. Dagdag pa nito na ang pinaka nakakainis raw ay maraming tauhan ang bida na nasa antas ng core formation realm pero wala naman raw na laban ng mga ito kay Linping na nasa kalahati na ng nascent soul realm. Sa mga naisip ay napasabi pa nga ang hangal ng nakangiti na nasa kanya pa rin daw ang tagumpay. Pagtapos ay sinabihan nito si Linping na handa raw ang kanyang sekta na tumulong dito na mahuli ang bida. Sa narinig ay galit naman siya na tinignan lang ni Linping at sinabihan na umalis at wag siya nakausapin na agad naman na sinunod ng hangal at di na raw niya iistorbohin pa si Linping. Sa kabilang banda ay makikita na mabilis na nagtutungo ang Pavilion Elder kung nasaan ang bida sa layunin na makapaghiganti. Sa isip nito na may nararamdaman raw siyang spirit energy sa lugar na malapit doon kaya sigurado raw na may naglalaban sa bandang iyon at mabuti raw na tignan niya kung sino ang mga naglalaban. Maya-maya ay nakita nito ang napakalakas na pulang hugis espada na aura. Sa nakita ay agad naman ito na napagtanto na sa ating bida nang gagaling ang aura na iyon. Sa napagtanto ay masaya nga ito na magagawa na niyang makapaghiganti sa bida sa ginawa nitong panloloko sa kanya nung nakaraan. Pagtapos ay babalik sa bida na walang takot na nakikipaglaban kay Linping, nang sinabihan siya ni Linping na ipapakita raw nito sa bida ang pagkakaiba ng kapangyarihan nila. Habang sa isip naman ng bida na mahirap daw na makipaglaban sa taong nasa kalahating antas na ng nascent soul realm habang siya ay nasa true elementary realm pa lamang. Nang matigilan ang dalawa ng tuluyan na nga na nakarating sa lugar ang Pavilion Elder, pagtapos ay inalok agad nito ng laban ng bida. Habang sa likod nito ay napapaisip si Linping kung ano raw ba ang ginagawa ng Pavilion Elder sa lugar na iyon, dagdag pa ng bida na nilinlang raw niya ang taong iyon ng isang beses at ngayon raw na nandoon na agad yun talagang kakaiba raw ang nangyayari. Pero naisip rin ito na magandang pagkakataon raw ang nangyayari, pagtapos ay nagsaad ang bida na dalawa raw ng mga ito na gusto na makuha siya kung ganun na kanino raw ba siya susunod. Mungkahi pa nito na paano raw kaya na maglaban ang dalawa at kung sino ang manalo ay yun ang kanyang susundin. Nang nagsaad si Linping na inutusan raw siya ni Elder Wang na kunin ang bida kung kaya naabala raw para sa kanya ang Pavilion Elder. Sinabihan naman siya ng Pavilion Elder nang walang katakot-takot na ang kanilang sekta daw ay mayroon ding nascent soul realm kung kaya di raw nito magagawa na matakot ang kanilang sekta. Sa narinig ay agad na nga na napagtanto ni Linping na walang silbi na makipag-usap sa Pavilion Elder kung kaya agad na niya na binunot ang kanyang espada at gusto raw niya na makita kung gaano ba kalakas ang Pavilion Elder. Sa di kalayuan ay nakamasid nga ang dalawa sa mga nangyayari, nang nagsaad si Miss Angkay na siya raw ay natatakot sa mga nagaganap dahil mas lalo raw na nagiging mahirap para sa kanila. Sinabihan naman siya ni Mr. Leng na isang tangangaraw ang Pavilion Elder at ang gusto lang raw nito ay ang kanilang master at di raw sila nito papansinin, kailangan raw nila na pagtuunan ng pansin ay ang Tusao Sect at ang Zuanjian Sect. Sa narinig ay sinigawan naman siya ni Miss Angkay sapagkat nasa panganib raw ang kanilang master, ang Pavilion Elder raw ay nasa antas na ng core formation realm, at kailangan na raw niyang tulungan ang kanilang master. Sa narinig ay inasar nga siya ni Mr. Leng na nagtanong na nag-aalala raw ba ito sa kanilang master, dagdag pa nito na tignan raw nila kung gaano kakalmado ang kanilang master kahit na kinalaban nito ang taong nasa kalahating antas ng nascent soul realm at kailangan raw nila na gawin ay ang maghanap ng paraan kung paano matalo ang kalaban ng bida na nasa kalahating antas ng nascent soul realm. Nang nagsaad si Miss Angkay na siguradong mahirap daw para sa kanilang master ang lahat at di raw niya alam kung magagawa ng bida na makayanin pa, sinabihan naman siya ni Mr. Leng na kumalma lang, maaari daw na din ng bida magawa na manalo sa taong nasa kalahating antas ng nascent soul realm pero kaya naman raw nito na madepensahan ang sarili nito. Sa narinig ay agad naman na sinang-ayunan ito ni Miss Angkay at sa kanilang panig raw ay may tao silang nasa antas ng core formation realm, kasama na raw sila, at sa panig raw ng Tusao Sect ay si Gang Yu lang ang malakas dahil ang mga elder nito ay nagtraidor na, kung kaya na may malaking kalamangan raw sila sa laban na iyon. Nang lilipat kay Miss Jiang na nahanap na ang bida, nang tinakpan naman ni Fan Jiang ang bibig nito sapagkat baka marinig raw sila ng iba at matuntan na nandoon sila,
Nang nagtanong nga si Miss Jiang kay Miss Lan kung ano raw ba ang gagawin nila para matulungan nila ang kanilang master. Sa tanong ay sumagot nga si Miss Lan na di raw niya alam, kung sana lang raw na malakas siya ay magagawa na niyang patayin ang lahat ng kalaban. Nang matigilan ang mga ito nang sinabihan naman sila ni Fan Jiang na di raw kailangan na magmadali sila sapagkat wala raw silang masyadong matutulong sa kanilang master kung kaya na kailangan raw nila na maghintay ng tamang pagkakataon. Sa narinig ay pasigaw naman siya na sinabihan ni Miss Jiang na malamang raw na kalmado lang ito sapagkat bagong disipulo lang raw ito pero gagawin raw niya kahit ayaw ni Fan Jiang handa raw siya na mamatay sa tabi ng kanyang master. Nang sinagot naman siya ni Fan Jiang na parang may kinukuha sa damit na bago lang raw siya pero natatandaan raw niya ang mga nagawa ng bida sa kanya at imposible raw na di siya magbayad sa kabutihan ng bida sa kanya, pagtapos ay naglabas nga ito ng isang bagay sa kanyang damit. Sinabi pa nito na may natitira pa raw siyang formation at may laman daw yung nakakamatay na formation sa loob. Sa narinig ay masaya naman na nagtanong si Miss Jiang kung magagawa raw ba niya na makapatay ng core formation realm sa pamamagitan ng nakakamatay na formation nito. Sa tanong ay sinagot naman siya ni Fan Jiang na di raw nito kaya na pumatay ng cultivator na nasa ganung antas sapagkat ang kaya lang raw na mapatay ng formation na iyon ay ang mga tao lang na nasa antas ng True Yuan realm. Sa narinig ay labis nga iyon na kinadismaya ni Miss Jiang na nagsabing walang kwenta raw ang formation nito, di na nga siya pinansin pa ni Fan Jiang at nagsabi na lang na kanya na naihahanda ang formation. Nang babalik ang eksena sa bida na napapaisip na marami raw na may mataas na antas ng cultivation sa panig nila pero ang mga kasanayan naman raw ng mga ito sa pakikipaglaban ay talagang mahina. At kung di raw dumating ang Pavilion Elder ay siguradong wala raw silang magagawa laban kay Lin Ping. At ngayon raw ay kailangan niya na maghanap ng paraan para makaakyat sa susunod na antas patungo sa Heavenly Core Formation Realm, maaaring malakas raw ang Pavilion Elder pero tanga naman raw ito na madaling malinlang. Nang nagsaad ang bida na humingi ng tawad sa Pavilion Elder sa ginawa nito nung nakaraan, at gusto naman raw niya na labanan ang Pavilion Elder ang kaso raw na may nakaharang sa kanilang dalawa at ano raw kaya na pagtulungan nila si Lin Ping para magawa nila ito na matalo. Sa sinabi ng bida ay di naman nakaramdam ng takot si Lin Ping at nagsabi na gusto raw niya na makita ang lakas ng dalawa, kasabay ay inatake nito ang dalawa mula sa malayong distansya. Pero sa atake nito ay di naman nakaramdam ng takot ang Pavilion Elder sapagkat mahinang atake lang raw iyon para sa kanya, kasabay ay nagpakawala rin ng atake ang ating bida para tulungan ang Pavilion Elder na salagin ang atake ni Lin Ping. Makikita na matagumpay naman na nangingibabaw ang atake ng dalawa kesa sa atake ni Lin Ping, pero sa kasamaang palad ay nagawa naman na makaiwas ni Lin Ping sa dalawang pinagsama na atake ng dalawa. Pagtapos ay nagsabi nga ito na ang bida raw ang kanyang unang papatayin, subalit ang bida na nakakita ng pagkakataon para mas lalo pa na malinlang ang Pavilion Elder ay nagsabi na gusto raw siya na patayin ni Lin Ping dahilan na baka di na raw matuloy ang kanilang laban. Sa narinig ay sinagot naman siya ng Pavilion Elder na tignan raw nila kung may kakayahan si Lin Ping na gawin iyon. Pagtapos ay agad nito na inatake si Lin Ping gamit ang kamay nito na binalutan ng asul na aura na matagumpay naman na naiwasan ni Lin Ping, kasabay ng pag-atake nito pabalik sa Pavilion Elder. Habang sa isip ng bida habang nakamasid na naglalaban na raw ang dalawa kung kaya na may pagkakataon na raw siya na tumakas para makaakyat ng antas. Habang sa likod naman ni Lin Ping ay nagmungkahi si Gang Yu na handa raw siya na tumulong sa pakikipaglaban ni Lin Ping sa dalawa, pero di na nga nito nagawa pa ang kanyang balak sapagkat agad na humarang sa kanya si Yu Tang. Sinabi pa nito na magbabayad na raw si Gang Yu sa mga utang nito sa kanya. Sa ginawa na pagharang ni Yu Tang ay labis nga iyon na kinainis ni Gang Yu. Nang sinabihan naman siya ni Yu Tang na tapos na raw ang panahon ni Gang Yu at ngayon raw ay isa na lang itong aso para sa Zuan Jian Sect, talagang kaawa-awa na raw ito ngayon. Sa sinabi ni Yu Tang ay mas lalo pa nga na nainis sa kanya si Gang Yu na nagsabing ang Zuan Jian Sect raw ang pinakamalakas sa Yungning Continent. Sa narinig ay sinagot naman siya ni Yu Tang na ano naman raw ba kung ganun isang aso lang naman raw si Gang Yu ng sekta na iyon. Sa narinig na masakit na katotohanan ay sobrang nagalit nga ang hangal at nagsabi na walang halaga raw ang sinasabi ni Yu Tang, pagtapos ay agad na inatake nito si Yu Tang gamit ang malaking axe nito na gawa sa pulang aura niya mismo. Subalit wala namang katakot-takot si Yu Tang na nagsabing wala raw siyang paki kung may halaga ba o wala ang kanyang sinabi pero di raw matatanggi na aso lang ang hangal sa Zuan Jian Sect. Pagtapos ay nagtama na nga ang malakas na atake ng dalawa.
Pagtapos ay nagsaad nga si Yutang na naniniwala raw siya na ang bida ay magagawa na magulantang ang lahat ng tao sa Yungning Continent at sa hinaharap ay magiging pinakamalakas ito. Habang naglalaban ang dalawa ay makikita na nakamasid sa kanila si Fan Jiang na namamangha sa kanilang paglalaban. Nang matigilan ito nang tinurot siya sa pisngi ni Miss Jiang na nagsabing nasa panganib na raw ang kanilang master pero kumakain lang ito, tanong pa nito na ano pa raw ba ang alam ni Fan Jiang bukod sa pagkain. Nang sinagot naman siya ni Fan Jiang na nasa antas lang raw siya ng True Elemental Realm kung kaya na wala raw siyang magagawa sa ganong klase ng mga laban. Nang nilapitan siya ni Miss Lan at nagsabing ibibigay niya rito ang kanyang pagkain basta ay makahanap lang ito ng paraan na tulungan ang kanilang master, dugtong pa ni Miss Jiang na kapag raw dinagawa ni Fan Jiang na tulungan ang kanilang master ay wag raw siya nito nasisihin sa kanyang gagawin. Sa narinig ay parang nabaliw na nga si Fan Jiang, tanong pa nito na bakit raw ba niya nararanasan ang pagpapahirap ng dalawang babae na iyon, sabay nagsaad nga ito na may naisip na raw siya na baka makatulong. Sa narinig ay agad siya na inatake ni Miss Jiang at sinabihan na gawin na raw nito at susuntukan raw niya ito kapag di nito ginawa. Nang nagsaad na nga si Fan Jiang na may formation raw siya na tinatawag na Trapong Formation at nangangailangan siya ng kaunting mga orbs para magawa iyon. At ang lugar raw nila sa ngayon ang pinakabagay para sa kanyang formation at magagawa raw niya na makontrol ang formation at may epekto raw ang formation sa mga cultivator sa oras na makapasok ito sa formation, at kailangan raw niya ng tulong ng dalawang iyon. Sa narinig ay masaya nga ang dalawa sapagkat sa pamamagitan raw noon ay parang natulungan na rin nila ang kanilang master. Nang sinabihan pa sila ni Fan Jiang na may limitasyon lang raw ang kanyang cultivation at ang kanyang formation ay may epekto lamang sa True Yuan Realm kung kaya na wala raw talaga silang matutulong sa kanilang master. Nang nagsaad naman si Miss Lan na ayos na raw iyon at maghahanda na raw siya para makatulong sa kanilang master. Nang lilipat ang eksena sa lalaking naghihirap, makikita na si Shiyu pala ang may kagagawa noon at ngayon raw na maayos na ang lahat ay nakadepende na lang raw sa bida kung paano nito magagawang ma-handle si Lin Ping para makapagbigay sa kanila ng oras, at patungkol naman raw kay Gang Yu ang kanyang kuya na raw ang bahala sapagkat matagal na panahon na raw iyon na hinihintay ng kanyang kuya. Nang matigilan ito ng kanyang napansin ang mga disipulo ng bida sa gilid, sa isip nito ay ito nga ay napapatanong kung ano ang ginagawa doon ng mga iyon dahil parang katumbas na raw ng pagpapakamatay ang pagpunta ng mga iyon sa lugar. Pero mukhang may plano raw ang mga ito kung kaya hahayaan raw muna niya ang mga ito pero magbabantay raw siya para kung sakali na may mangyaring masama ay magawa niya na maprotektahan ang mga ito kung kaya may utang na loob raw ang bida sa kanyang gagawin. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa bida na nakikipaglaban kay Lin Ping. Nang nagsaad ang bida na si Lin Ping raw ay di dapat nila kalaban kung kaya na ano raw ba nasabay na silang umatake rito, sa narinig ay agad naman na sumang-ayon ang Pavilion Elder na umatake na para sa gagawin nila ng bida. Subalit sinabihan lang naman sila ni Lin Ping na wala na raw na laban sa kanya ang mga ito dahil kung iniisip raw ng mga ito na magagawa nila siyang matalo ay katumbas lang raw iyon ng pagpapatawa, pagtapos ay nagsalubong na nga ang atake ng dalawa habang nasa himpapawid. Habang napuno naman ng pagtataka ang Pavilion Elder sapagkat di raw umatake ang bida dahil dapat nasabay raw silang aatake. Nang makita nito na tumakbo na pala ang bida, habang tumatakbo ay nagsaad nga ang bida na bahala na raw muna ang Pavilion Elder at bibigyan na lang raw niya ng paliwanag ito mamaya kung bakit siya tumakbo, nang sinigawan naman siya ng Pavilion Elder sapagkat di raw nito siya hahayaan na makatakas ng ganun-ganun lang. Habang sa likod nito ay sinabihan siya ni Lin Ping na may pangtutuya na ang tanga naman raw ng Pavilion Elder kung maniniwala pa rin ito sa bida, pero agad naman siya na pinatahimik ng Pavilion Elder at naglagay ng aura sa kanyang kamay para ipang-atake sa hangal. Habang sa isip naman ng bida ay ito nga ay namamangha sapagkat talagang nilalabanan raw ng Pavilion Elder si Lin Ping mabuti raw sapagkat wala raw dapat na umatake sa kanya habang siya ay umaakyat ng antas patungo sa susunod na antas at kailangan na raw niyang bilisan. At ang kanyang Meridians raw ay nalagyan na lahat ng 5 elemento at ang kailangan na lang raw niya ay pagsisikap. Habang ginagawa nito ang pag-akyat ng antas ay makikita ang malakas na kidlat na tatama rito, dahilan na napahinto ang dalawa sa kanilang ginagawa nang nagtanong ang Pavilion Elder na ano raw ba ang nangyayari. Dagdag pa ni Lin Ping na base raw sa aura na kanyang nararamdaman ay mukhang aakyat na raw ang bida sa antas ng Core Formation Realm. Pagtapos ay babalik ang eksena sa dalawa na naglalaban, nang napansin na nga ni Yutang ang nangyayari at agad itong namangha sapagkat aakyat pa lang raw ng Core Formation Realm ang bida pero nakahikayat na raw agad ito ng tribulation.
Habang sa isip naman ni Gang Yu ay ito nga ay nakakaramdam ng takot sapagkat malakas na raw ang bida kahit nasa antas pa lamang ito ng True Elemental Realm. Paano pa raw kaya kung aakyat pa ito ng antas, di na raw niya maisip kung paano pa nila magagawa na makalaban ito. Habang sa isip naman ni Shiyu na isang alamat lang raw ang nangyayari at ang anak lang raw ng langit ang magagawa na makaakit ng Electro-Tribulation at mukhang magiging Core Formation Realm na raw ang bida pagtapos nito. At talagang nakakamangha raw na may ganitong talento ang bida. Sabay makikita ang isang lalaki na mabilis na tumatakbo, makikita ang mga disipulo ng bida na hinahabol ng kaaway. Nang sinabihan ni Fan Jiang ang mga kasama nito na kailangan na bilisan ng mga ito para di sila mahabol ng kalaban. Sinagot naman siya ni Miss Jiang na nagsabing nasa True Elemental Realm na raw ang lalaki kung kaya na bakit raw ba na di ito ang pumihil sa kalaban nila ngayon. Nang matigilan ang mga ito nang tumigil si Miss Lan at nagsabing siya na raw ang bahala sa kalaban at kailangan na natumakbo ng mga ito, sa narinig ay sinabihan naman siya ni Fan Jiang na wala raw na laban si Miss Lan sa kalaban nila. Pero di na nga siya pinansin ni Miss Lan at agad na naghanda ng atake na inatake nito sa kalaban na madali naman na nadepensahan ng lalaki. Sa nakita ay labis nga na nagulat si Miss Lan na ganun pala siya kahina, nang nagsaad naman ang lalaki na ang maliit na langgam raw na gaya ni Miss Lan ay nagawa siyang atakihin. Pero di naman nagpatalo si Fan Jiang at agad naman na naghanda ng formation na pumulibot sa lalaki. Sa nakita na naging matagumpay ang formation ay agad na tumakbo ang dalawa para makatakas sa lalaki sapagkat alam nila na wala silang laban sa lalaki at mapapahamak lamang sila kapag nahabol sila nito. Samantala ay nagawa na nga ng lalaki na masira ang formation ni Fan Jiang. Dahil sa nangyari ay agad na nga na sinabihan ni Fan Jiang ang kanyang mga kasama sapagkat di na raw niya kaya pa na panatilihin ang kanyang formation, sa isip pa nito na kapag namatay raw ang kanyang mga kasama ay siguradong di raw siya mapapatawad ng kanyang master. Nang tuluyan na nga na nakawala ang lalaki sa formation ni Fan Jiang. Nang magulat ito nang biglang may pink na aura ang bigla na lang na nagpakita sa taas ng kanyang ulo. Nang unti-unti na lumapit sa kanya ang aura na dahilan na napasigaw ito nang patuloy lang ang pag-atake dito ng aura hanggang sa naglaho ito, nang lumabas ang may kagagawa ng pangyayari na nagsaad na walang respeto raw ang lalaki sa kanya kung kaya bagay lang dito ang nangyari, sa nakita ay labis naman na namangha ang mga disipulo ng bida. Pagtapos ay sinabihan nga ni Shiyu ang mga disipulo ng bida na di raw iyon ang lugar para sa mga bata na tulad ng mga ito dahil masyadong mapanganib. Sa isip pa nito na kung di lang raw disipulo ng bida ang mga iyon ay sana na pinabayaan na raw niya ang mga ito kanina pa. Nang nagsaad naman ang mga disipulo ng bida na kaya raw sila nagpunta sa lugar ay para sa layunin na tulungan ang kanilang master sa panganib, dagdag pa ni Fan Jiang na mayroon raw siyang formation na may kakayahang makakontrol ng spiritual energy na mapapabilang sa sakop ng kanyang formation. Magagawa raw noon na maapektuhan ang mga taong nasa antas ng Core Formation Realm at magagawa rin daw noon na maprotektahan ang bida sa mga kalaban na papasok sa loob. Sa narinig ay masaya nga na naisip ni Shiyu na kakaiba na raw ang bida pero mukhang kakaiba rin daw pala ang mga disipulo nito. Sabay nagmungkahi nga ito na wala raw dapat na makaistorbo sa bida sa pagpapaangat nito ng antas kung kaya natutulong raw siya sa mga ito, na agad naman na pinagpasalamat ng mga disipulo ng bida. Dahil din doon ay lumakas na ang loob ni Fan Jiang dahil kapag kasama raw niya si Shiyu ay wala nang makakapigil pa sa kanya na magawa ang balak niya. Nang babalik sa bida habang nakamasid dito si Gang Yu, sa isip pa nito na sa sobrang taas raw ng talento ng bida ay kahit raw ang kalangitan nakakaramdam ng selos na umabot pa sa punto na magpapadala ito ng Electro-Tribulation para patayin ang bida at ang lahat raw ng may kagaya na talento ng bida ay siguradong magbabayad ng malaki. Sabay utos nito sa kanyang mga disipulo na gawin ang lahat para mapigilan nila ang bida na makaakyat ng antas na agad naman na sinang-ayunan ng kanyang mga disipulo. Sa narinig ay agad naman na nag-utos si Mr. Leng na gawin ng mga ito ang lahat para mapigilan si Gang Yu at ang mga tauhan nito na makalapit sa kanilang master. Sa likod naman nito ay nagsaad si Miss Angkay na tingin raw niya na di maganda ang ideya na mag-breakthrough ang bida sa sitwasyon nila ngayon. Sa narinig ay sinabihan naman siya ni Mr. Leng na huwag mag-isip ng kung ano-ano sapagkat makakaya raw ng kanilang master ang lahat kung kaya wala na dapat na ipag-alala ito. Sabay babalik sa bida na mukhang matatapos na sa kanyang ginagawa. Nang damilat na nga ito patunay na natapos na siya sa kanyang ginagawa agad nga nito na ginawa ay ang utusan ng Tribulation na magtungo sa kanya. Sa sinabi ng bida ay makikita na parang naintindihan naman siya ng Tribulation at palapit na ito sa kanya.
Sa nakita ay agad na nakinuha ng bida ang kanyang espada at nagsabi na di raw takot ang kanyang espada sa kidlat nito. Pagtapos ay inatake na nito ang kidlat. Sa ginawa ng bida ay labis nga ito na nahihirapan at di raw niya inaasahan na magiging ganun kahirap ang kanyang gagawin pero ayos lang raw dahil nararamdaman raw niya na ang kidlat ay tinutulungan siya na ma-refine ang 5 elemento sa loob ng kanyang katawan. Nang nagpakita sa kanya ang system na nagsabing matagumpay na nakaalis ang bida sa isang tribulation pero may dalawa pa na darating para sa bida. Sa di kalayuan ay makikita na nakamasid lang ang dalawa sa ginagawa ng bida na paglaban sa tribulation, nang nagsaad ang Pavilion Elder na ang malakas na tao lang raw ang makakagawa na makapigil ng isang electro-tribulation pero nagawa raw ng bida ng walang kahirap-hirap, nang sa likod nito ay sinabihan siya ni Linping na di lang raw isa ang mararanasan na tribulation ng bida dahil sa sinabi ni Linping ay napuno na nga lang ng pagtataka ang Pavilion Elder na may halong pagkamangha. Sabay masaya nito na naisip na talagang ginaganahan raw siya sa bida dahil sobrang talentado nito. Pero ano naman raw kung di sila pareho ng bida pagdating sa talento di naman raw iyon masasabi kung sino ang mas malakas sa hinaharap. Sabay babalik sa bida na nakatingin sa mga lalaking susugod sa kanya, sa nakita ay nagsaad nga ang bida na galit raw ang mga ito sa kanya dahil lang sa nakaranas siya ng tribulation mukhang mahirap daw pala talaga na maging talentadong nilalang. Nang pasigaw na nagutos ang hangal sa kanyang mga tauhan na pasabugan ang kanilang mga sarili at siguraduhin na di mabubuhay ang bida pagtapos, sa utos ay agad nga iyon na sinunod ng mga tauhan nito na handa na napasabugan ang kanilang mga sarili. Sa kabilang banda ay nagutos naman si Mr. Leng na pigilan ang mga taong iyon at huwag hayaan na magawa ng mga ito ang kanilang mga balak kahit ano pa ang mangyari, at doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.